Uwi na. Napunta ako sa Lohas Park MTR Mall. Ewan ko kung bukas pa yun. 5:25, 5:08 ako bumaba sa facility ng amo ko. At ito ang aking may biskuit. Ito lang lahat ng mauuwi ko kasi yung ibang gamit ko iniwan ko doon. By Saturday, babalik ako. Pero hindi pa sure yun. So, ngayon, mag-aantay ako ng MTR dito. Sana bukas na yung mall para makapasok ako doon. Makakain. God is with me. God is good. Magiging maayos din lahat. Mahalaga makauwi ako para kay mama. So, mamaya na lang ulit. Terminal 1. At ang flight ko is 11. Makakalapag ako sa Pinas ng 1 o'clock. Uy, bukas na yung mall. Last day ko kahapon. Sobrang pagod. Diyos ko. Napakakulit ng bata. Tapos, suko talaga. Sabayan pa ako ng isipin ko sa Pinas. Suko talaga. Pero God is good. Napakabuti niya sa akin. Ganito lang ang nararanasan ko. Mas mahirap pa yun sa iba. Mag-isa lang ako dito. Kaya ako nagbibidyo-bidyo. Kasi natatakot ako. Charot, Jesus name. Hindi ko sinuot ang salamin ko. Baka kung ano pa makita ako sa malayo. Maya ulit. Bukas yung pintuan. Parang ako pa lang tao sa buong. Pero siguro may mga maintenance na dito. Takot. Dito sa part na to, binilisan ko na maglakad kasi natatakot talaga ako, wala akong kasabay. Pero ramdam ko may mga tao naman na dun sa platform at di nga ako nagkamali. Kasi pagbaba ko dun is may nakita akong mga Pilipina, mga early bird na nag-aantay, mga pupunta ng church, mga day off nung araw na yun. Kaya ayun, napakwento ko. Tapos na-share ko sa kanila yung story ko. Na sabi ko nga uuwi ako para sa mama ko na na-stroke that time. Ito is nakita ko lang sa gallery ko. Kaya trinay ko ngayong i-edit. Ang ganda ng Hong Kong, nakakamiss. Namiss ko yung alaga ko doon na makulit pero minsan malambing. Namiss ko lahat. Pinanghihinayangan ko rin kasi ngayon wala akong trabaho. Struggle talaga kami financially kasi si mama is bedridden. Nagagalaw niya yung sarili niya paunti-unti. Malaki na rin ang improvement niya. Pero at the same time, ako din ay may kinakaharap na sakit sa sarili ko. Yung thyroid ko, problem ko ngayon. Tapos I have PCOS also. And I don't know kung stable na yung pre-diabetic stage ko before. Pero lahat yun is tinetest ngayon. At pina-check up ko sa Jose Reyes. Kasi sinabayan ko na rin si mamang magpa-check up. Kasi iniisip ko rin yung oras at saka yung panahon na ginugugol ko sa ospital is mapakinabangan ko rin. Mag-benefit din ako sa mga nilalakad ko doon kaya sinabay ko yung pagpapacheck up sa sarili ko. Wala naman ako masyadong ginagastos, yung travel allowance lang at saka yung food. Pero kasi wala nga tayong trabaho, 'di ba? Kaya medyo malaking suliran yun sa akin yun ngayon. Airport ako. Pero mula dito, magno-North Point. Tapos, North Point to Blue Lane. Blue Lane to like, dark green lane pa airport. Guard mo ng ligo. Pero naligo ako kagabi bago matulog. Nakasabay akong pinay dun sa platform. Buti sila. Pinalakas nila yun. Sabi ko ipapakita ko yung ganda ng Hong Kong pero hindi ako nakapag-video kasi tumatawag ako sa bahay constantly. Chinecheck ko si mama sa CCTV. Tapos yung amo ko is tumawag while on the way ako papuntang express lane ng bullet train sa pa-airport.
Ito nga palang video na to is last day ko sa Hong Kong. 1 month ago mula nung nakauwi ako sa Pilipinas. Ayun yung express train, no? Tapos, ang ganda niyan. Sobrang luxury ng pakiramdam na makasakay dyan. Ang expensive tignan at saka ang convenient sobra. Nakakahanga yung Hong Kong. Sabi ko nga sa sarili ko, sana masubukan ko rin to sa Pinas. Sana someday magkaroon din ng ganito yung Pilipinas. Pero baka hindi ko na yun maabutan. Yung amo ko is tumawag sa akin nung nandun ako sa orange lane papuntang red lane. Tumawag siya sa akin, yung bata pinakausap sa akin, umiiyak si Ashley. Tapos sabi niya, why you didn't wake me up? Why you didn't wake me up? Sabi ko, I'm sorry, but wait for me. Sabi ko ganun sa kanya. Wait for me, I will come back. I will come back, I promise you. Will you wait for me? Sabi ko ganun sa kanya. Tapos medyo tumantahan. Tapos sabi ng mama ulit is, huwag ka na umiyak kasi itignan mo si Cheche, iiyak din yan. Tapos lalong umiyak yung bata. Tapos sabi ko, I promise I will come back. Tapos yun, enough ko na yung call. Kasi sabi ko, tatawag pa ako sa bahay. Pero ayoko maging emotional. Ayoko ipakita sa bata na ayoko din isink in sa akin na meron akong regret sa ginagawa ko. Maganda yung Hong Kong pero nakakapagod talaga siya, nakakasuko. Feeling ko way lang din ni God yung nangyari sa family ko para mag-seek ako talaga sa health ko, makapagpa-check up ako ng maayos, at the same time mabuklod kami. Tsaka umuwi ako. Mayroon akong konkretong dahilan para umuwi. Kasi suko rin talaga ako sa trabaho sa Hong Kong. Imagine 16 hours. Lagi ko yun nirereklamo sa mga vlogs ko. Well, in-applyan ko yun at umuo ako nung in-interview ako, pero sobrang laking adjustment from Saudi na kahit walang off is maayos naman, walang alagang bata. Tapos napunta ako dun sa paldo yung trabaho. Malaki yung sahod pero paldo rin yung trabaho. And then may alagang bata. Sobrang laking adjustment. Ayaw talaga akong bitawan ni Madam nun. At nung mga unang usap namin is nagkaroon kami ng agreement na babawiin ko na sa kanya yung termination letter na sinend ko sa immigration. At bibigyan niya pa ako ng additional 500 kasi nga gusto niya talaga akong pabalikin. Pero sabi ko sa kanya, okay madam, I will come back. And then sabi ko, just give me 5 days. Ipaprocess ko lang yung problem sa Pilipinas. Ayusin ko lang yung mga kaya kong isettle. And then sabi niya, bumalik ka kasi kaya kitang tulungan sa pagbabayad ng mga magiging utang mo, sa pagpapagamot ng mama mo. Sabi niya, kung ikaw lang ang talaga ang nagtatrabaho sa inyo, kailangan mo ng trabaho para masupport sila, lalo't magpapagaling yung mama mo. Which is, hindi ko na talaga nagawang bumalik. Second reason na lang yung hirap ng trabaho at ayaw ko nang bumalik doon. Kailangan ko talaga ng financial pero hindi ako nakabalik kasi si mama is nagpa-check up. Walang ibang sasama sa kanya, hindi kaya ni papa. Si papa is litong-lito, mabilis mahilo, yung vertigo niya, iniinda niya, yung arthritis niya, iniinda niya. My father is 65 years old and my mama is 64. Stroke patient siya. So, hindi kaya ni Papa na mag-isa yon at meron akong anak na umaasa sa akin para makapunta sa school, aasikasuhin, ganun. Apektado talaga yung pag-aaral ng anak ko before akong umuwi. Ang dami niyang absence at saka si Mama is hindi kaya ni Papang i-shoulder pag nandun sa hospital, sa Jose Reyes. Ang daming staff doon na masusungit at saka ang daming proseso, nakakalito kahit ako nalito nung una. Kaya ayun, sinikap ko na hindi muna bumalik kahit wala naman talaga akong kaperahan dito. Pinabali ako ng amo ko ng 2,000 Hong Kong dollar kasi sabi niya tiwala siya sa akin. Sikapin ko daw bumalik, tulong niya rin yun, tsaka lagi niya daw akong pinagpipray. Sobrang laking regret ko lang din na hindi ko na ibalik yung favor na binigay sa akin ni Madam. Pero alam ko, God is good. Bibigyan siya nun ng katulong na deserve niya.
Still hoping and praying na sana matapos na lahat-lahat ng suliranin ko at sana maibalik ko kay Madam lahat ng favor na binigay niya sa akin someday in God's time, in God's will. Before akong umalis sa kanila is hindi ako nakapagpaalam ng formal. At sana naiintindihan nila yon. At guys, kung mangyari sa inyo yung nararanasan ko ngayon, pakatatag lang kayo. Ganun lang siguro talaga ang buhay. May peak at saka may downfall. Pero palaging nandyan si Lord, di tayo pababayaan nun. And self, sana kung mapapanood mo to someday, let this video be a reminder to you na mabuti si Lord kahit ganito yung dinaranas mo ngayon. Lilipas din to, hindi pa ito yung buong libro. Chapter lang to ng buhay mo. Padayon!